Dear Mamshi, noong una ko siyang makita, para akong natahimik sa ganda ng mundo, matangkad, chinito, mestizo. Parang pinagsamang James Reid at Alden Richards, siya na talaga ang dream boy ko, kaya naman gabi-gabi akong nagdarasal, humahalik sa litrato niya, at nagtutulos pa ng kandila na pinabili ko sa Quiapo sa kasamahan kong bumalik sa Dubai. Wala akong ibang hangad kundi siya. Siya lang. Sa Dubai kami unang nagtagpo bilang magka-opisina. Sa simula, hindi niya ako pinapansin. May jowa kasi siya sa Pilipinas at narinig ko pang ikakasal na raw sila. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Pinagdasal ko na lang na kung para siya sa akin, sana ay maging akin talaga siya. Dumating ang pagkakataon isang party sa opisina, nagkatabi kami sa inuman. Nagkakwentuhan, nagtawanan. Doon nagsimula ang lahat. Naging madalas ang pagkikita. Sabay kaming kumakain tuwing break, sabay umuuwi, sabay halos ang lahat. Pakiramdam ko, kami na. Pero may sagabal, ang babaeng iniwan niya sa Pilipinas. Umasa ako, nanalangin palalo. At nang malaman kong naghiwalay na sila, ang puso ko'y halos pumutok sa tuwa. Hindi nagtagal, naging kami. Ilang buwan lang, nagdesisyon na kaming umuwi ng Pilipinas para magpakasal. Totoo nga, minsan natutupad ang dasal. Sa simula ng pagsasama namin maayos ang lahat. Masaya, tahimik. Ngunit sa likod ng ngiti ng kanyang pamilya, may mga salita akong hindi inaasahang marinig, hindi naman maganda. Ano kayang nakita niya dyan? Baka ginayuma. Sa isip ko, baka nga. Kasi kung tatanungin ako, ginayuma ko siya ng dasal, ng tiyaga, ng pananampalataya. Nagpasya kami na hindi nababalik sa Dubai at dito na kami for good. Ako ang unang nakahanap ng trabaho. At hindi lang basta trabaho, manager agad ako. Masaya siya at ako rin. Hanggang sa isang araw sinabi niya, ayoko na magtrabaho, ako na lang mag-aasikaso ng bahay. Pumayag ako. Mas mabuti na yon kaysa magkaroon siya ng tukso sa opisina, di ba? Pero Mamshi, mula nang malaman niyang malaki ang sahod ko, nagbago ang ihip ng hangin. Una, motor. Nabilhan ko siya ng Aerox. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsawa. NMAX naman daw. Ibinigay ko rin. Kahit utang, sapatos, mamahalin. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya, Hon, kotse naman, para sa future natin. Nagpikit mata akong pumayag. Umutang ako sa lahat ng pwedeng utangan, nilakasan ng loob na sabihing investment ito. Niloko ko ang mga tao na inutangan ko para mabigay ang kapritsyo ng asawa ko. Nakatambak ang mga bayarin. Wala pa ring trabaho ang asawa ko. Ang kotse, ginagamit lang pamporma. At ako? Hinahabol ng mga pinagkakautangan ko. Hindi ako makatulog, hindi na ako makangiti. Gusto ko nang sumigaw. Nagtangka akong kausapin. Tahimik siya. At ang sabi lang niya, ikaw naman ang pumili ng buhay na to. Wala akong pinilit sa'yo. Tama siya. Ako nga pala ang pumili.